Region 12! Alas 5:30 na. Mayong buntag mga kabrigada at ng Webes, March 2, 2023. Ako si Kath, ilihay tanog sugdan nato ang adlaw nga adunay positibo nga panghuna-huna o igong kusog. Mayong buntag sa day sa tanang nagatutok sa tuwa sa Free TV Channel 39, Sky Channel 35 ug Marble Cable Channel 21. Gawa sa mga gatanaw kanato sa Free TV o cable channels, mayong buntag usab ngadto sa mga gatanaw sa atoa sa Facebook Live adlaw-adlaw. Salamat mga kabrigada. Ako si Jose Ciencia, duyugi kami sa duha ka oras nga programa gikan Lunes hangtod Biyernes. Mayong buntag usab sa 26 ka barangay sa Jensen ug syempre sa tibuok Soc Sargent Region. Usa ka lingaw nga buntag sa mga kabrigada nato gawas sa mga impormasyon nga ato mahatag karong adlaw, daghan pang angay natong tutukan karon. Maghisgot kita og mga lingaw nga mga maayong balita, ingon mga impormasyon. Mao nga tutok lang mga kabrigada kini ang Brigada Mornings! Ayan! Mayong buntag dra Kat. Ngayong buntag dong, grabe ka paspas, Webes na gid mga kabrigada. Webes na, ugma, Biyernes na, end of the week na po. Oo, grabe pa, weekend na sad, no? Sa tanang mga kabrigada nato nga aduna na weekend syndrome. Kaya murag Di na ganahan mo bangon. Oo, mga kabrigada, bangon, bangon, bangon! Uban mi diri sa Brigada Morning sug atong igit ang atong mga kabrigada nato dira sa Fishport. Ayan, may buntag sa mga kabrigada nato sa airport, sa palengke, asa pa ba mga daghanong tao dira sa may plaza, sa Oval Plaza pod. O dira mismo sa ato ang plaza at bang sa City Hall nga sayo pa ni buntag ang mga asay, panibuntag sayo pa ni mata sa buntag kani mga sorbetero nato na maligag ice cream, o bandera mga kabrigada, sayo pa sa buntag mga street sweepers nato diha, kamusta? O gato mga security guard o mga men in uniform. Oo, kumusta po dira maayong buntag po dira sa mga senior citizen nato, sa mga lolog lola nga sayo pa gyud sa buntag bisag dili ginapukaw, nagamata na gina sila, nagapangape, nagagakape og maksan o inom gyud na sila mga brigada products kay ganahan kay sila, nagatutok na sila sa ato permi. Og syempre pa sa katong mga nurses, mga call center agents nga wala pa nangatulog, pauli pa lang sa ilang mga balay, sa katong mga paingon sa gym, mga drivers, mga tricycle drivers o sa mga business owners nga paingon sa palengke. Bangon, bangon! Dagan king salamat sa pagkuyog sa amo adlaw-adlaw. Yes na yes! At syempre, bangon-bangon din sa mga nanay natin ngayon. Kamusta kayo dyan? Kung sa inyong balay doon, kisang pinakauna mo mata? Ako. Ikaw? Okay, yung Brigada Morning. So kung wala yung Brigada Mornings, ka mga ordinary days lang? Depende pa. Depende. Pero usually, magod ang una gid mamata sa balay is ang mama. Diba? So, i-greet nato ni mga nanay nga sayo sa buntag nagmata, naghinay-hinay na dira og luto sa ilahang pamahaw. Sa Ilonggo is pamahaw or breakfast mga kabrigada. Para asugakod ka sa tibuok adlaw, daghang kape ang makaayo. Apan siguraduha nga ang kape nimo Maxan Coffee, natural ang sagol ug makahatag kalig-on sa panglawas. Kay ang Maxan Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Ayan, Max, masarap nga naman talaga ang umaga kapag nakapag-yummy with yung mga anak natin at nakapagmaksa naman tayo mga mommies and daddies, di po ba? Pero sa mga nagtatanong kung saan makakabili ng Maxan Coffee and Yummy With, available kini sa tanang botika nga dool sa inyo nga adunay mga Brigada products. And for inquiries, pwede mo mangutana or mo-text sa mga kabrigada sa 0970-277-7730. Ayan, mauna sila mga kabrigada ang karang mga coffee holic na dili makompleto ang ilang adlaw kung dili makainom og kape, no? Dili makompleto ilang adlaw og dili gud ayos ilang buntag kung walay kape. Mao Maxan Coffee tayo mga kabrigada. Og speaking of ayos mga kabrigada, aniya na isulod na nato karong Webes ang ato ang Balitang Ayos. Mga kabrigada, gahapon daw ato na-discuss ang Langoy Pilipinas. Oo. Ayan. Kabalo mo mga kabrigada, kaning Langoy Pilipinas actually nagsugod ni siya last February 25. Ang kanindot diri mga kabrigada kay kinigipahigayon sa Sarangani Sports Training Center diha mismo sa Capitol Compound. Oo. Og ang kanindot po diri dong no kay aduna sila Olympic size of swimming pool nga pang world class kayod. Yes, so dili na nato kailangan mo adto pa sa laing lugar, dili na nato kailangan mo dayo pa kay kita mismo giadtuan na diri sa Sarangani
kay gusto nila ma-experience aside sa katong atong mga tourist spots diri ha. Dili lang ang Sarangani mailhan ana, kun dili ilado pud ang Sarangani nga naay world-class facility pag-abot sa swimming. Og dili na siya dito lang nga part kay naagid siya mismo sa sulod sa Capitol compound. Yes, correct ka dyan, Dog. Ug ang kanindot diri mga kabrigada, kaning Langoy, Pilipinas, actually, it was dubbed as First Governor Rogelio D. Pacquiao Cup. Ug aduna kini duha ka category, ang category A para sa mga eksperto, ayan, or the experts, ug aduna pud di category B for the beginners. Oo, og ang kanindot po ani kat ha. Dili lang target ani sa Langoy, Pilipinas kadtong mga school-based nga teams. True. Oo, kay appeal po ani ilang gina-target kadtong mga less fortunate children, mga out of school youth ug kadto bitang walay sekta nga wala siya religion, dili walay anti-discriminatory siya kay pwede tanan musulod. Basta, basta 6 to 17 years yes. old. Og akuan kini special kay ni kay 10 lang ka LGUs ang nag-participate ani and very thankful gyud tano diri sa Soc-Sargen region sa Sarangani kay na-appeal gyud and diri pag-held ang katong swimming Olympics sa swimming pool na world class diri sa Sarangani. And speaking of mga kabrigada, tama ito giingon ni Ding Dong, actually, nakigalayon ang Langoy Pilipinas sa mga partners sa LGUs nga tabangan sila sa pag-identify ngadto sa mga less fortunate nga mga swimmers sa ilang komunidad aron pasulmoton sa maong event. Nindot kayo ni mga kabrigada. Kabalo ka, excited kayo ko na atuan ni nga Sarangani Sports Training Center, no? Deha sa may Capitol Compound. Kay ang kanindotan ni mga kabrigada, grabe, pang world class na gyud ang feels nato dire nga naaday ta diri nga ni kadako nga ano og covered nga swimming pool yes, nga makita dira mismo. Oo, makaingon ka nga ay maka-host na di ay ang Oo, Sarangani correct. og mga ing-ani nga ing-ani nga event no kay sa una madungog nato nga kanang ang kaning mga ing-ani nga event didto lang sa Luzon. Yes, o kay exactly. sila lang ang naay mga facility nga ing-ani Luzon or katong mga key cities lang nato sa Visayas para sa Cebu kanang naay mga dagko yun nga facility pero karon no di na magpaulahi ang mga Sarangans. Oo, sa pangunguna ni Governor Rogelio Pacquiao naagyud tay kanang ing-ana nga facility swimming pool og maka-host na gyud ang Sarangani og Olympic nga Olympic events. Olympic Fields events. Yes, Olympic Fields events. Ayun. O syempre, congratulations, kudos diha sa ato ang Governor Rogelio D. Pacquiao sa nindot kaayo. Kani actually na project, no? Muraga, project po ni siya ni Manny Pacquiao before. Kay mga sports-minded, mangguna sila mga kabrigada. Yes, og ato pong pasalamatan no ang katong Provincial Government Sports Commission. Yun. O dira sa sa Sarangani kay sila naga-facilitate pud ana. So tanan nga kanang mga sports dira sa Sarangani, ilahan ng ginahanay o sila nagatabang dito sa tanan nato nga mga sports katong mga mu-attend, di ba? Sa mga facilitator o sa salamat kayo kay naagid mo dira nagatabang pirmi sa ato ang mga athletes. Ayan, o syempre pakudos sa tanang mga organizers sa aning Langoy Pilipinas kay gihatagan og chances katong mga bata dili na nakafocus sa katong mga nag-eskwela, especially katong mga out of school youth nato na mga bata na 6 to 17 years old. Og mga kabrigada, mao kana atong unang balitang ayos, ania pa nga atong ikaduhang balitang ayos, no? DENR 12 gidayeg ang massive greening project nganha sa Sarangani. Daghan kay activity ang Sarangani karon no. Puno gyud ang ilang activity. Yes. Oo, gidayeg no sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR Region 12 ang commitment sa usa ka energy group nga magtanom og 110,000 indigenous ug endangered trees species palibot sa Mount Busa kay Biodiversity Reserve sa Makima nga mao ang maasim, Kiamba ug Maitom area. Ang maong grupo nagpasalig nga padayon ng ilang pagsuporta sa environmental projects alang sa proteksyon, pagdumala ug kalambuan sa natural resources ug aron matabangan makahuran ang epekto sa climate change. True, kay grabe. Gidab ka na mga kabrigada as Trevolution
Greening Mindanao. Actually, katong giingon nimo ganiha nga 110. These are composed of indigenous and endangered species sa mga tanom, no? So 110,000 kay tungod mga kabrigada mga in celebration kini sa 110th birthday sa katong founder sa usa ka energy company. Og at the same time, no, kanang maupod ni siya katong in relation nga to sa 1 million trees project nila. Wow, no? So kanang Grabe, imagine. Oo, kanang Kung sa kadako ang tabang ani sa Sarangani o di nila sa Sarangani, kita mismo po diri sa Jensan, no? O sa tibuok yun na dako kayong impact ani nga pwede pud sundon sa ubang mga nasod, pwede pud sundon sa ubang na mga cities nga mag-project og ingani kay tanan ta mga kabrigada, grabe gyud karon ang atong gina feel nga epekto sa kaning climate change. Oo, so dili na gid malikayan no ma-feel na gid nato tanan ang kanang epekto sa climate change. Mao na nga agi panguluhan ani nga kumpanya in celebration sa ilahang 110th birthday sa ilang founder. Nagtanom sila 110,000 ka trees. Uyon dito sa ilahang 1 million tree activity nga tree planting. Og syempre pa no, ang makinabang gid ana dira is ang katong mga municipality under dito palibot sa Mount Busa mao ang Maasim, Kiamba ug Maitom. So nindot kaayo siya kay makahatag pud siya og kanang kuan bitaw mura siya eye opener dito sa katong mga areas og dili lang dito pati sa ato ang tanan nga nakabalo ani nga aktibidades nga kailangan na nato mo action karon. Di na nato paabuton kung kanos atamo action nga atong pangalagaan ang ato ang nature. So kung dili karon kanos apa man so dapat magsugod na ta karon mga Mao ni siyang kabrigada. nindot nga revolusyon, Treevolution. Treevolution. Ayan. O syempre mga kabrigada, katong gi-mention ni Dingdo na Makima, mao to siya ang Maasim, Kiamba o Maitom. Dito mag-tree planting ang kaning project nato ang gipanguluhan sa usa ka energy company diha sa Sarangani. O another balitang ayos, congratulations usab. Congratulate nato ang DNR12 for that project, no? O another one not the DNR but katong energy company nga nagpasalamat ang DNR sa ila. O kaning mga kabrigada, another pasalamatan, another balitang ayos, no? World Teen Mental Day. Ayan. Syempre, kato na day, lahi na day ni mga kabrigada. Medyo na kanang na-excite ta sa mga pagkita. Na-carried away. Na-carried away ta. Pero actually, karon mga kabrigada, we are celebrating this talaga. Pero isunod sa nato ni, mao ni atong fan fact of the day, ani ato ang mao di ay? Ayan mga kabrigada, another fun fact of the day. Pero ayos po di karon mga kabrigada, very ayos po ni mga balita. Kay karong karong buntag, we are celebrating the World Teen Mental Wellness Day. Ayan. Mga kabrigada, ang World Teen Mental Wellness Day ginasaulog sa tibuok kalibutan sa March 2 kada tuig. Kini usa ka adlaw sa mga nagtumong sa pagpataas sa kahibalo bahin sa mga isyu sa kahimsog sa panag-isip, no? Nga giatubang sa mga teenagers. Kini nga adlaw mahitungod sa paghimo sa mga paningkamot sa edukar sa tanan o pagdaot sa usa ka butang nga nahimong mas komon. Adunay mga impormasyon ug makatabang nga mga material sa kini nga hilisgutuanan nga maggamit sa lain-laing mga platform mao atong sa ulugon ang World Teen Mental Wellness Day, no? Naalala na ako ni gahapon dong, kato nakahila ko sa imong gitanaw sa usa ka documentary, no? Pila kay ito edad niya, 16 years old? 16 years old siya, gikulong na siya dito sa murag balay-balay. Payag-payag kay katong naa siya na-diagnose siya og katong schizophrenia. So moto siya nga murag gisiklud na siya didto, wala siya na hatagan og insaktong atensyon nga bagay sa iyaha para maayo siya. So mo nagagrabe ang iyahang sakit. So mo na mga kabrigada nga ato agyud na kaning mga kids nato, mga teens na nagatanaw karon mga kabrigada, mga anak nato diha na kanang
problem is always there, no? Dili lang ikaw ang naay problema, kita tanan naay problema, but muagi ra na. Pero katulad ito gitan-aw ni Dingdong gahapon mga kabrigada, no? Kanang murag ni change lang yun to iyahang ugali, no? Bigla, no? Murag wala sila kabaluon sa reason. So mao na, it's good mga kabrigada, bilang parents, we have to check our kids kung kamusta sila sa eskwelahan. We talk to them, dili kay kanang pag-abot sa balay, murag wala lang tayo nakita na anak, no? So every time na magkita mo sa inyong anak, mga kabrigada, talk to them. O sa mga teenagers po, it's okay to open it up to your parents. It's okay na mo voice out mo, especially today, kay we are celebrating the World Teen Mental Wellness Day. Yes, og syempre pa no, dira sa kanang mga bata bitaw or kanang bisag sa tuwa adult no nga natay problema about sa kanang stress, anxiety, depression, dili ta maulaw nga muadto og kanang mga eksperto mga espesyalista. Mga espesyalista para ana nga mga butang kay sa una manggod kung muadto ka ang common perception uy, buang na siya, na siya sakit sa utok, di ba? Murag lain. Murag tabu siya before. Murag negatibo kay siya para sa mga tao nga nagapakonsulta sa mga ingana nga problema. Pero karon mga kabrigada, lahi na ang panahon karon, dili na ta dapat magpaulaw-ulaw pa, di na ta dapat mahadlok pa magpakonsulta. Dapat ato na siyang iadto dito sa eksperto para matagaan og insaktong tubag, insaktong tambal nga makatabang sa atoa, ma-alleviate ta dira, maahon ta dira, mahawa ta dira nga sitwasyon sa atong kinabuhi. True na true yan, Dong. Kaya naman, again and again, ang pinakamaayo gidra, Dong, no? If na kay ma-feel or na kay ginabate, don't hesitate to open it up. No, kay kanang pagdugay na nagadugay ang imuhang na feel or ginabati nga kasad or usab dira imong giagihan sa imuhang life, dili nimo mapagawas, maglisod ka, no? So mauna sa mga kabrigada nato na mga teenagers, ayan, kumusta kayo diyan? Ayan, papasok sa eskwelahan ato sila i-greet, no? Karon we are celebrating the World Teen Mental Wellness Day. Ana pa tayo usa ka tawag ani ka fun fact. Oo. Karon pod mga kabrigada, ginasaulog na to ang National Old Staff Day. Ang National Old Staff Day sa Marso 2 mao ang adlaw nga ang mga tawo sa tibuok kalibutan manglimpyo sa ilang mga aparador o mga garahe. Wow. Sa tukma nga panahon alang sa pagpanglimpyo sa ting pamulak, ang National Old Staff Day usa ka maayong oportunidad sa paggahin ug usa ka adlaw sa pag-atiman sa imong aparador, garahe, atik ug uban pang mga cluttered spaces nga dili makuha og daghang pagtagad apan dili nimo kinahanglan nga muhunong sa mga butang tingali gusto nimong usbon ang usa ka karaan nga batasan ug sulayan ang usa ka bag-ong kalihukan, pagmugnaon ang bag-ong mga paagi sa pag-organisar, pagpasalamat ug sa pagtangtang sa mga karaang butang sa imuhang kinabuhi. National Old Stuff Day. Mo na siyang ginatawag karon nga decluttering. Social. Nasosyal na siya. Social, decluttering. Decluttering na karon mo kana siyang paglimpyo sa imong aparador, garahe or kana sa imong mga atik nga Nga walay atik. Nga walay atik. Tanggalon gyud nimo tong mga butang nga di na nimo magamit. Imo ipanghatag. Ayaw na pag hold on dito mga kabrigada sa katong mga butang dito nga gani siya kuan. Napalit na ako ni katong 100 ra ang kwarta pero nahangyo na ako sa ukay-ukay og 50. So usually ing ana mong gano magtan-aw ka hala nani siya kanang sentimental value. So ayaw na. O kung puno na kay imong aparador, hugaw na kay imong kwarto kay puno nag mga gamit, inyong sala or ang inyong garahian, ipanghatag na or pamaligya na. So dapat ingana purdong no, i-let go na nako. I-let go na nimo yung mga sanina. Kay murag among balay mga kabrigada, murag siyag sinina nagibutangan og balay. Sa kadagan na sige reklamo akong bana sa kuha. Pero actually no, kalangan na-remember na ako ingon ni Marie Kondo, 'di ba? Maayo man gito siya sa mga decluttering pag-organize, 'di ba? Ingon siya, gunitan daw nimo isa ka butang ug naa kay ma-feel nga murag maghatag sa imong joy, maghatag sa imong spark, dili daw nimo siya i-let go. Unya taga-gunit ako sa tanang item mo na spark. Ako sa may ako ibilin diri. Mo spark magyapon. Na magyapon yung nagyapon yung joy sa akong heart. So, karon mga kabrigada, kung naglisod ka nga i-let go na, karon we are celebrating the National Old Stuff Day. So, i-let go na. Oo, syempre pa in connection dito sa ato ang first nga maudi ay katong Teen Wellness Day. Oo.
kana bitawng sige kag pamalit tapos di na nimo ipang let go ang mga kuan. Naagi hapon na siya epekto sa kanang murag kondisyon gihapon na siya kanang hoarder o hoarder ang ginatawag nila na nga gusto nimo mag-collect lang, collect. Hantod nga imuhang balay mapuno na wala na kaagihan. Uy, feeling ako hoarder na gyud ko. Oga, kani po da, subay dito sa tuwang gi-discuss ganiya sa first. I-relate lang po ako mga kabrigada. Ingon pa ang usa ka psychologist nga kanabit ako nga pag muuli ka sa imong balay nga limpyo imong balay nga organize imong balay, imong pangutok okay pod. No, kanang murag organize po di mo utok, dili ka dali ma-stress. Pero pag muuli ka sa inyong balay nga daghan kay nakakalat, makadungag daw siya og stress sa imuha. Mao na karon, hinay-hinayon na nato kung medyo guot atong balay kay tungod ana mga old stuff nato. Naa na kay rason mga kabrigada kay naatay National Old Stuff Day karon. Og naapot tay rason mga kabrigada nga manghatag sa inyuha og regalo, mga brigada products, pero tubangon sa ninyo dapat ang among question of the day. Subay sa Fire Prevention Month, unsa ang maayong tip na imong mahatag para sa imong kauban sa balay? Ayan. Aba ni English version or Bisaya ra gyud ni? Ayan. Unsa ang imong mahatag na maayong tip sa imong kauban sa balay? Ikaw, sa imong tip ka Fire Prevention Month. Ako siguro ang akong mahatag sa ako ang mga kauban sa balay is dili nila pasagdan ang mga outlet nga naay nakasaksak. Oo, kung dili man lang to katong mga appliances bitaw nga kailangan gyud isaksak always sama sa ref nga kung imong tanggalon mawala ang kabugnaw. Kanang mga charger bitaw mga kung saon sa padara rice cooker, mga plancha. Kana siya dapat gyud tanggalon gyud na siya kung mulakaw ka or pag human mo gamit tanggal diretso kay mo gyud na siya usually ang mag-cause og kanang short circuit nga mo-cause pud siya og pagbuto sa atong mga wire nga mag-cause og sunog. Oy, oga, another po diha mga kabrigada is kani bitaw kani mga paggamit og mga kandila. Na makalimot bitaw nga uy matumba makakusyag sunog, no? So maupod na ang for me ako ang pwede na ko ma-advise dito sa kauban ako sa balay. Ikaw diha kabrigada, unsa imong ma-advise or maayong tip sa imuhang kauban sa balay in relation nga to sa atong Fire Prevention Month? Ayan, naa sa inyong screen ang atong pangutana og naasad sa inyong screen ang atong text line kung asa mo text sa inyong tubag with your name, address, o ang inyong tubag sa 0930-764-0675. O syempre mga kabrigada, pwede pa mo comment sa ato ang official Facebook page, ang Brigada Mornings. Pangitalan sa inyong Facebook, uban-uban kita, o dili lang ka na, pwede sa mo say hi sa mua or mo say hi sa inyong mga special someone or kung nag-birthday man, pwede sa mo greet mga kabrigada. And as I claim, and also mga kabrigada, kung kamo makadaog ang Brigada products pwede ninyo i-claim dire sa Brigada Complex and pangitaan lang si Ma'am Aisha or si Ma'am Rio. ayan, pagdala og ID mga kabrigada, og ipakita sa mga ang text nga kamugyod ang nakadaog. Ang oras nato, 6:03 na sa buntag, diha lang mo og mabalik pa ang Brigada Mornings! Mga kabrigada, March 2, 1964, ayan si Senate President Ferdinand Marcos nga namulong atubangan sa mga miyembro sa Dumaguete Rotary and Lions Club. May pahibalo nga siya nangita sa pagkapresidente o gisubli nga si Macapagal misaan nga mudagan lamang sa usa ka termino apan nga siya andam nga talikdan ang iyang mga ambisyon sa pagkapresidente kung si Macapagal muhimo sa reforma sa Liberal Party o mupauswag sa ekonomiya sa nason. Ayan, kabrigada, that was March 2 na si Senate President Marcos is seeking for the presidency. No? Ganit siya mga moment na gusto na niya mudagan, nag-decide siya na gusto niya mudagan. Kani siya mga kabrigada, mo ni siya tong time gyud nung iyahag yung untang iyahag yung giingnan si President Macapagal na kung dili siya mudagan, siya na lang gyud. Kung dili ipadayon ni Macapagal kadtong iyahang Kaya yun siya, one term lang daw siya. ang iyahang term nga kuan si Marcos na lang gyud ang mudagan. Sunod ta dito sa atong ikaduhang mao di ay karong kaniadto. Karong kaniadto mga kabrigada, March 2, 1847
Cayetano Arellano was born in Orion, Bataan. Niadtong Marso 2, 1847, si Cayetano L. Arellano ang unang Chief Justice sa Korte Suprema sa Pilipinas ubos sa American Civil Government na tawo sa Orion, Bataan. Walay usa nga nakatagna nga kini nga anak sa mga praile sa umaabot mahimong punong mahistrado sa Korte Suprema sa edad nga 2 nawad-an siya sa iyang inahan ug sa edad nga 5 gibiyaan sa iyang amahan ubos sa pag-atiman sa Dominican priest. Actually, karing si Cayetano Arellano, mga kabrigada, no? Mauni siya ang the first Chief Justice of the Supreme Court. No, actually ang tawag ani ang usa sa mga butanga dili nato makalimtan na kini kay Arellano. Isa din siya ka working student kay di ba at the age of 5 years old wala naman siya gibiyaan naman sila sa iyang papa. So naningkamot siya, mga kabrigada. Pero kani siyang ang dili nato makalimtan ani sa iyang mga kabrigada kay kani gid siya ni oppose gid siya dito sa Catholicism nga gina-promote before nila katong sa constitution nga to sa Maluglos, no? So ingon siya nga dili there should be a separation of church and the state. Kay ang iyang ingon dito, the state should be recognized the freedom and equality of all religion. Dili pwede nga dito lang ta sa usa ka religion. So gi-push through gito niya. Yes, so mga kabrigada, kani si Arellano, nag-eskwela ni siya og language og philosophy. Dito ni siya nag-eskwela sa San Juan de Letran sa Intramuros. Isa ka agrasyado o kaning agrasyado term ni siya sa kanang working student. Tapos pag human niya dito sa sa San Juan de Letran, nibalhin siya og eskwela dito sa University of Santo Tomas. Kundiin gikuha niya ang kurso nga philology, philosophy, civic o canon law in preparation unta sa iyang priesthood. Pero ang nahitabo, mga kabrigada, after ato niya nakuha, nawala sa iyahang heart ang iyahang calling nga mahimog priest. Nahimo na siya? Nahimo siya professor dito sa University of Santo Tomas. Yes. Ang nahitabo gani ana is katong iyahang mga estudyante nga nakakuan sa iyahan, nakaagi sa iyang pagtudlo, nakaingon gyud nga swerte kay sila kay nahimo nilag teacher si Arellano. Oo, pero after ato, mga kabrigada, nahimo pa ni siya og city councilor sa Manila. Oo. Pagkahimo niya og city councilor sa Manila, i-appoint unta siya og civil governor sa Manila City, pero wala siya ni sugot kay kadto paingon na ang revolusyon. So basig nahadlok siya kay maepektuhan ng iyahang term ato. Pero after atong 1899 na-appoint na po siya og Chief Justice sa Supreme Court. So siya ang first Filipino nga Chief Justice sa Pilipinas. Mao bitaw, no, kaning sa pagpasalamat sa mga taga-Orion kay Arellano. Naagad sila dito yung barangay na ipangalan after him. That's Barangay Arellano. Yes, huwag na po eskwelahan. Oo, nakapangalan tatlo sa iya, eskwelahan. Arellano University. Naapoy Arellano National High School dito sa Bataan mismo. Oga, naapay isa katong law school, mga kabrigada. Ayan, oga. Syempre mo okay na nga to ang pangaduha nga karong kaniadto. Karong, mga kabrigada, sa mga nag-birthday di ha. Happy birthday. Kabalo ba mo today, March 2, 1962? Kabalo ba mo kung kinsa nag-birthday sad karon, naka-birthday ninyo? Birthday ni This is a song for the broken hearted. Ayan, si Bon Jovi, mga kabrigada. Wala mo kay pa-music, nag-extra ko na. Missions. Sino daw na, gianak na day ka, ani? Wala pa ko gianak-ana, pero madungog na nako. Oo. Pero no, nindot kaya kay kanang birthday niya karon og dual citizen na siya. Oh, yes. Senior. American og senior citizen na siya karon, mga kabrigada, si Bon Jovi. Actually, mo ni ikaduha niya nga birthday nga nag-dual citizen siya. Yes. So ato siyang sabay-sabay nga i-greet og Happy birthday! It's my life! Og syempre, mga kabrigada, Ana, I know it's your life. Pero kanito baga sa among pangutana karong adlaw, subay sa Fire Prevention Month, unsa ang maayong tip na imong mahatag para sa imong kauban sa balay? Ay, text ka na, mga kabrigada, sa ato ang text line na naa sa inyong screen, 0930-764-0675. O syempre, mga kabrigada, padisad mo message or mo comment nga to sa among official Facebook page, ang Brigada Mornings.
Og syempre mga kabrigada, ang mapili nato karong adlaw makadaog og Brigada products nga pwede ninyo i-claim diri sa Brigada Complex. Pangita lang si Ma'am Aisha or si Ma'am Rio. Ang oras nato mga kabrigada, 6:25 in the morning. Ayan, okay pa ba mo diha? Nag-breakfast na ba mo? Nag-maksan coffee na ba ang all? Nako, kung hindi pa mga kabrigada, sabayan nyo kami dito. At sabayan nyo rin po ang panunood ng programang Brigada Mornings! Brigada Morning. Mga kabrigada, nagabalik na diri sa Brigada Mornings. O karon, syempre mga kabrigada, nakapag-breakfast ka na ba? Nako, kung hindi pa mga kabrigada, meron kaming mga Pinoy's love foods. Ito yung mga comfort foods natin dito sa ating syudad mga kabrigada. It's actually a fusion of steaks, burgers, sizzlers, selected Japanese dishes, pansit malabon, at meron pang mga kani salad na paborito ng lahat mga kabrigada. At dahil dyan, may makakasama tayo. The owner of Bell's Kitchen, walang iba kundi si Sir Anthony Mateo. Brigada Morning. Brigada Morning. Yes. Ayan, oo. it's good to see you again. Yes. Matagal na tayo din nagkita. Ayan. So, Sir Mateo, baka gusto niyo i-greet ang ating mga friends muna, ating mga kabrigada na nakatutok sa atin. Okay. Good morning, Brigada Morning sa lahat na nanonood ngayon. Sana'y antayan ninyo ang aming ipapakita o ipapakilalang specialty Produkto. namin. Ayan. Oo. Siyempre mga kabrigada, kaning Bell's Kitchen, no, located niya siya sa usa ka food park diri sa Jensen. Now, na sila pod mismo ang tagiya atong food park. Now, Sir Anthony, can you tell us more about this? Asa ba o paunsa nag-umpisa ang ideya kining food park? Actually, yung Springville Food Park, it was located in Mateo Road. Kung madali lang matultulan na siya. Kung gikagkagaysa, makita lang itong dala na Mateo Road, dito lang, sulod lang, makita ninyo. Isarag yun na ang food park dira sa Mateo Road na dagag kay mga hotel ug inn sa palibot niya. So, it started na last year during the pandemic, na conceptualize lang kami dahil ang area is a vacant lot. So, among gi-emphasize na siguro ang sabay best para ibutang dire. Then nakita na mo na daghan kay mga hotels and inn, ang mga bisita nato dire sa Tacbayon Jensen, walay nabalan, asa mo adto, asa mo kaon. Usahay, maglisod sila sa gabi, asa mo adto, di ba na may tricycle. So, then we decided sa akong amahan na iset up na mo ang food park. Oh. And then that came sa among Bell's Kitchen po Japon, isa dito. Ayun. So, mga ilang stalls na dun ngayon? Actually, it's around 12 stores ngayon. Ang among But karon we are operating around 8 stores. So, it's part of the challenge mangyapon. So, sometimes we mag-changes, naay bagong mo gawa, naay bagong sulod. And speaking of struggles, changes, challenges, unsa man to yung mga naagihan while putting this business up? Actually, ang challenge lang namo because what I always said sa mga tanang owners dito is kailangan na yun ka, confident yun ka, at kabalog yun ka sa imong ginabaligyan nimo. So, ibig sabihin, di lang punta na basta makapagnegosyo ra o pagkaon, pero kabalutan na ang atong ginakaon o ginapresent nato, nalamian ta, definitely, malamian po ang tao mo ato dito. So, mo itong gina-challenge na ako sila. And then secondly, is have faith ra yun. Have faith ra yun na definitely, time will comes na ang imong sacrifice na magyapon mo abot sa imong maayo. Yun. So ngayon, Sir, I know, pamilyado man ka, di ba? And then you are also operating the whole food park. So how do you juggle your time with your family at the same time? Nga to sa imong business? Actually, to be honest, dito na po ako kaning business is it was the Bell's Kitchen. It was managed by my wife. Ang Springville, I just assisted my parents on kung sa i-manage ang business. But basically, empleyado po gyapon ko. But
paunsa nimo ginadyagan kay syempre you are assisting your wife and you're assisting the parents no sa Oo. pag-operate aning food park, which is dili siya dali because you have that 8 stalls. So paunsa man to nimo ginadyagan, sir, ang time mo between family and that business? Well, simple lang. Kasi ang time ang good, ang essence of time, if you make a plan and every day, and so dali lang kayo na siya. That's why dili man na lisod iya jagal. That's why ako pangutan nun, simple. I woke up early in the morning, I prepare myself, ato ko sa trabaho, and then after my work, balik ko sa Springville, and then check ko sa status o sa sitwasyon, and then next thing makita nimo naka-apron ako. So it's more on time management. Pero tama itong giingon ni Sir, no? Nindo to siya na tips, no? Para sa atong mga viewers na you write your schedule ahead of time para naa kay basis kung unsay mo buhaton the next day. Oo, So tama I yan. think that's a nice tip para sa atong mga viewers. Oh, karon, atong hisgutan ng atong mga pa-food nga dala nimo diri karon, Sir. Okay, can you tell us about this, ano? Unsa man ni siya, Sir? Kani unahon natong mga kabrigada this one. Kining kinalamihan nga muraga. Unsa ni siya, Sir? This is actually isa ni sa mga stores. Actually na features na mga among ubang mga delicacies dito sa Springville. But the last time na feature siya, wala man gud namo na feature ng new product namo. So kani as our new product at Springville Food Park, ang gunitan nimo mao na ang Hong Kong fried noodles overload. Wow, kalabit Oo. mga kabrigada. Nanay lumpia Shanghai, siomai with egg. And then there's a noodles sa ilalim. Tapos if you go sa iyang store, ikaw magbutang sa mga sauce niya kung sa ano nimo. No. Then makita nimo naapay mga hot dogs overload. So how much is this, Sir? This one? Actually the price of that one is only 95 pesos. Wow, 95 pesos. Busog na busog ka na, mga kabrigada. Sa kadaghan ba aning ingredients? So, ikaw pag mo pili, no? Sa Oo. imong sauce na gusto, Oo. no? O kani, unsa man ni siya, Sir? Actually that is a hot dog overload. Hotdog overload. Mahilig ka sa mga overload. Grabe ito. So, murag bisag sa isa ra kapadak, ma-overload gyud ka ani, Ma-overload mga gyud kabrigada. So, unsa man ni siya? Pila po ni siya, Sir? This hotdog overload. Actually that's only 65 pesos. Oh my, that's very affordable for Oh, yes. Jensen setup. Yes. No, very affordable. And then, yung nasa unahan natin, This is a cheesy overload. still with the hot dog pa din. Hot dog and with fries. Fries and yeah. Ayan. So, Oo. how much is that? Actually, that costs around 85 pesos. Wow, 85 pesos. And sharing na yan, good for two na yan. Pwede na hatiin kung medyo hindi naman mahilig sa kasi meron ng fries eh. So, mabubusog ka na talaga ng bongga dyan, mga Yes. kabrigada. Totoo yan. Sobrang mura, sobrang napaka-affordable for Jensen setup. Oo. Wow, ha? Parang makakabalik ako kaagad doon. Dapat bumalik ka. Dapat bumalik. Uy, fun fact sa tanang mga kabrigada, ako ang nag-host aning launching nila. That's last So year. happy. So, Ayan. karon lang may nakita. Balik. So, Karon mga kabrigada, ko inyong mapansin na atay mga bike on side to side na ni Sir, no? Pero dili ni siya katong ordinary bike. It's something different, no? Kaya mga kabrigada, actually si Sir Pod, no, on this coming March 12, aduna sila bike fest nga mismo sa ilahang food park. And can you tell us more about this bike fest, Sir? actually, on March 12, starting on March 12 to March 19, magkakaroon kami ng biking exhibit and bike fest for first time in Mindanao or in Jensen, the Mini Velo and Folding Bike Festival. So ito yung mga enthusiasts with the grupo namo, makita nimo sa shirt nako. I-promote namo ni because we found out na syempre kani mga tao na nina nag-collect ani is mga antique lovers ni siya. So kung makita nimo, this is not just an ordinary bike na which is already a trending in Metro Manila and sikat na gyud ni sa the whole of Asia. So I hope gusto namo i-promote ni dire sa Jensen as a whole and in the Philippines na unta magsikat pud gihapon ni mga iyani enthusiasts. Mga hobby.
Actually, mga kabrigada, this is a Bike Fest is more of the exhibit dito sa Ilahang Food Park, no? So makita niyo dito ang lahi-lahi ng mga bikes, no? Usa na ning nasa akong gilid, actually mauni siyang ginatawag na mini velo. Ug katong sa side ni Sir dinhi sa gilid, mauni siya di itong folding bike. Oo, ma-fold yun na siya. Ma-fold yun na siya. So, muraga, unya na lang nato i-fold. Kaya si Bukisod ta. Ayan, mga kabrigada. So, sa tanang mga nagatan-aw karon, Sir Anthony, why don't you invite them, no? Sa imuhang Bike Fest, and at the same time, your advice sa itong ang mga aspiring na mga gusto magpatindog og mga restaurants, ayan, or gusto magpatindog og small businesses, unsay gusto nimo sa ilaha maingon? Actually, gaya ng ginasabi ko sa mga iba dyan, if you're planning to do a business, first thing is, kailangan alam mo talaga yung anong negosyo mo. Or may passion ka, o nasa puso mo yung isang negosyo mo. Kasi if you enjoy and love what you've been doing, yan yung key ng success. Ibig sabihin, is an everlasting na hindi ka napapagod, instead na kahit pagod ka na, masaya ka, because nagagawa mo at alam mo ito yung gusto mo na gawin mo. So, yun lang. Sabi ko nga sa mga nag-a-aspire na magnegosyo ng mga ganitong klaseng negosyo, bago ka pumasok, siguraduhin mo lang talaga na naintindihan mo at alam mo kung sino yung gusto mo iparating yung pagkain mo. Ayun. Mo. Napakaganda. So, and add on to yan, ipopromote ko, invite ko kayo, pumunta kayo sa Mateo Springville Food Park, located at Mateo Road, in Lagaw. Malapit lang, madali lang yan siya makikita. Ang landmark lang niya from Gaisano and KCC, makikita nyo yung Mateo Road. Pag pumasok kayo sa may right side, mga something around 50 meters lang, makikita na ninyo yung food park. Siya lang yung nag-iisang food park sa palibot ng mga And then I'll invite you on March 12 and 19, come and visit on Springville Food Park. Meron kaming first mini velo folding bike festival, first in Jansan. We'll be having apparels, special draws, bike exhibit. Ayan, meron mga giveaways kami doon. Ayan, ang saya mga kabrigada. Maraming salamat, Sir Anthony, sa pagsama mo dito sa amin ngayon this morning. Yeah. Ayan, and it is our pleasure na makasama namin kayo. At syempre sa mga bike enthusiast natin mga kabrigada. No? So this is the chance. See you on March 12 diha sa food park nila mga kabrigada. Ingon pa si Sir Anthony, the key to success is to understand and to love what you are doing. Maubitaw mga kabrigada nato nga nagatan-aw karon nagaplano ng mupatindog og business. Always mind that line gikan kay Sir Anthony. Og syempre ang oras nato mga kabrigada 6:51 in the morning. Diha lang mo og mobalik pa ang Brigada Mornings. Brigada Mornings. Mga kabrigada, nagabalik ta diri sa Brigada Mornings. And today, ayan pag-uusapan naman natin itong Estudyante Blues. So, last week mga kabrigada, or last week na tuloy, nung last Tuesday, bakit nila last week ko siya? Ayan, last Tuesday mga kabrigada, we talk about the advantages, kaning mga tutorials, no? Karon mga kabrigada is, atong huisgutan na po, unsa sad kahaning mga disadvantages if magpa-tutorial ta sa atong mga anak. So, pisahan natin na ikaw dong, di ba? Ang atong na-discuss last time sa advantages is nindot siya because hawak mo ang oras. And at the same time is you can get that quality talaga nga lesson because it's one-on-one. And at the same time, kung may mga na-miss ka na mga lessons, pwede nyo mabaliktan o katong mga lesson nga dili mo kaayo mag-gets or maintindihan, pwede ra balik-balikon, no? Unlimited. O syempre, ikaw ang bahala kung asa nimo nga school or kinsang tutor ang imuhang ipatudlo sa imong anak. Oo, kung asa nga lugar, kung unsa ang conducive para sa imo, kung unsa ang available time nimo, pwede kaayo ikaw gyud ang magbuot tanan sa imong schedule kung nakay kuan ka ng tutor or ipa-tutor nimo ang imong anak sa tutorial center.
Ayan, mga kabrigada, karon ang atong istoryahan naman po is the negative or the disadvantages. So, unahon nato diha, when you go for a tutorial, it's not possible to ask questions of instructor or to learn from questions asked by others learning the same topic. So, unsa man ni siya mga kabrigada. So, when you go into the tinatawag nato na tutorial, kani magud siya is dili magud nato siya makumpara. Kay lahi-lahi manggod ka tong kumbaga pa curriculum nga ginahatag sa imuhang instructor sa imuha. So kung unsa to iyang natun-an dito sa PICAS, dili pud pwede nga same mo ginatun-an. Or so you can ask question to the other instructor. Let's say for example, ang ginatudlo sa imuhang instructor is English. So naakay, di ba? Naakay tutor. So you cannot ask other tutors kung tama ba to siya or what. Kay dito lang ka dapat sa imuhang instructor. Yes, og syempre no, dili siya parehasa na bitaw sa eskwelahan nga ang teacher gyud obliged siya nga mo answer sa imuhang mga questions kay tungod siya ang imuhang advisor. Dapat kabalo siya tanan sa imuhang mga pangutana. Unlike ang kanang sa tutor manggod, naka-specific siya. Putang nato English tutor lang siya. So ang imong mga pangutana about science di gina Dili niya niya matubag. tubagon. Oo. So muupod na siya ang disadvantages or disadvantage pagka nang nagpa-tutor ka kay dili ka makapatudlo aning math unsaon pag 1 plus 1. Oo, moingon ang tutor nimo ay oo dito na sa imong tutor sa math ipangutana. Oo. Or unless ang imong tutor kana siyang overall tutor nimo siya sa tanang subject. Oo. Pero usually manggod pag magpa-tutor, specific specific subjects manggod ang topic nga ginatudlo nila. And another one, mga kabrigada, speaking of karang mga specific topics, no? Another disadvantages is density of presentation may be high because content must be self-contained. But pasabot ani kung unsa ra gyud to ang inyong nakabutang dito sa katong length bitaw nga, for example, for 2 months, mao ni siya tong muraga curriculum ba ang tawag ana or katong murag kumbaga pa lesson plan lang sa imuhang tutor nga maura gyud ni ato ang studyhan and you cannot go beyond that, no? So I think isa po na sa mga disadvantages kay maura gina pag kumbaga pa dili mo maka-extend nga to sa something muraga mas lahi siya na topic kay maura tong nakabutang dito, self-contained na gyud siya. Yes. Oo, mo pa ning isa ha, individual must be motivated enough to complete tutorial. Oo. So, kana bitaw dapat motivated yun ang bata para ma-pursue niya ang kaning tutorial niya. Actually, kana siya is muraga usahay sa ubang estudyante, it's too much. It's too much bitaw. Too much in a way na murag, nag-eskwela naman ko sa nag-eskwela naman kung ano kailangan pa man ako og tutor, di ba? So, muna mga kabrigada nga, usahay maisip po nato, ay sayang maning gastos. Uy, mahal ba kayo magpa-tutor? So, kailangan ma-motivate gid ko. So, dapat motivated gid ka nga. Mahuman gid nimo tong isa ka tutorial session nga gihatag sa imuhang teacher or sa imuhang tutor, mga kabrigada. And another one, frequently takes novices longer to learn via tutorial than via classroom setting. So, katong sa mga baguhan, so it takes longer time to learn, no? Kumbaga, kumpara dito sa classroom setting. Kaya sa classroom setting, dinali ay tanan, pasanay. Oh. So, diri mga kabrigada is, hinay-hinay gini siya, kay ginahinay-hinay man ang pagtudlo, no? So, step by step. So, dito magud sa classroom mga kabrigada is, na certain nga gyud nga kay since daghan kay ginatudloan sa imong teacher sa classroom setting, dili pwede nga hinahinayon ang pagtudlo. Dapat yun no pagka na ang nagpa-tutor manggod dapat kuan manggod siya kanang step by step ang process. So ing ani 1 plus 1, 2 plus 2. Unlike sa kanang classroom setting bitaw nga pag sulod ninyo tanan sabay-sabay na ta, walay isa dapat mabilin pagkahuman pagkaugma next topic na pod kung tutor kung di pag yun mo na makuha ang kanang 1 plus 1 pagkaugma magbalik pag yun mo kung giunsa to ninyo pag plus, di ba? And of course, when you get a tutor, mga kabrigada, mga ito siya mga disadvantages. Actually, another disadvantage na madagdag na ako dito is katong na-discuss natin last time. It's additional budget nga kailangan ilaan dito. Siyempre, ang tutorial dili ba siya nga nakabarato, di ba?
kailangan maglaan gyud kag certain budget for that. So I think maupo to siya mga kabrigada ang isa sa mga dagdag gastos. Pero mao ni siya mga kailangan nato i-consider when you get a tutor or musulod mo kadto sa tutorial, no? Tutorials are very labor intensive to devise. Unsay pasabutan ni mga kabrigada? Tutorials are very labor intensive. So kanang kuan kay siya trabahuso. Trabahuso kayo siyang butang pag magpa-tutor ka kay maghatod ka sa imong anak o imong anak mag-work pod. Actually pati ang tutor personnel or kanang mga tutors nato, no, mura siya sa ato ang sa kanang tatlo ka person nga involved, parents, bata, ag katong teachers, tutors, trabahuso gid siya sa tanan kay tanan mo mulihok, tanan mo magpaabot, tanan magtuon. So ang kuan ana is dapat gyud motivated gyud ka o dapat gyud nakay commitment sa imuhang paghatod sa imong anak didto, o ang imong anak dapat committed pud nga magtuon didto kay dili kay involved gyud ang time ana. Exactly, no. Kani siya makarelate ko ani kay ang akong anak gibutang man ako sa usa ka tutorial center. Unya katong tutorial center na to is every twice a week ra. So, mo itong ginaingon ni mo, it's very trabahoso in a way because naamagod na sila yung mga assignments nga iuli, murag ilahang activities na iuli na kailangan ang bata pag naa sa balay, answeran niya to certain time. Tapos kailangan po mo siya i-grade, no? Ang imong anak kung nakaabot ba siya. Kaya naamagod ito yung time limit. Say for example, kaning booklet na ni, kailangan mahuman lang for like 15 minutes or 10 minutes. So, ginatest dito ang kapaspas sa bata. So, for me, as a working mom, murag dili na ko siya matutukan in that manner nga mo-google kog ingana nga time na answera na mo together. So, mao to ang mga challenge, mga i-consider nato na kaya ba nimo nga kung magpa-tutor ka sa imong anak, pag abot dito sa balay is naapay additional DI nga activity, no? So intensive ang labor intensive siya. O another po na kailangan nato mga consider mga kabrigada is it's hard to maintain, especially if content in tutorial is rapidly changing or changing rapidly. Yes. Mao ni siya katong mga curriculum nga pabag-ubag-ugan eh. So lisod siya i-maintain kay naa na po lahi na po na update, ana god. So Yes, labi na bitaw magpa-tutor ka og kanang mga math o kay ang mga problems o ang solutions ana paspas kaayo ang pag-ibog. True. Kunya ikaw in tawo no nga di pod kabalog math mo ang ipa-tutor nimo ang imong anak o kanang Yung mga pag-abot math sa balay, pag-abot sa take balay home, ikaw pangutan-on. mangutana ang bata nga mayon ka nga ako magigabalo o di ba? So kanang dapat kung ingana andam gid ka i-consider gid nimo ng mga ingana nga kuan. Do maanseran man gid na sa tutor pagkaugma pero at least ikaw makabalupod ka sa kung unsa ang solusyon sa kanang imong anak nga mutabang mo adto sa imong mangayo og tabang. Og isa pa ha kaning should tutorial include practice problems or a quiz? O mo na siyang pangutana nato, no? na kailangan po din mo i-consider. Nga i-consider Yes. po nimo dapat. There is a practice problem kaya ano man ni siya kanang setup bitaw nga reality setup ba na kailangan matubag nimo ni kung magpa-tutor ka na agi na practice problems o mga quiz gyud mga kabrigada part gyud na siya pero kaso lang kalahian ani sa tutorial center wala mong grading system. Sa school mangud is naa gyud siya grading system. So diri sa tutorial is kato mag-practice lang gid mo, mag-quiz mo, the usual na ginabuhat po ninyo sa school para lang ma-hone ang imuha nga katong gitun-an dito sa tutorial center. Ayan. O syempre, another nga kailangan po nato i-consider mga kabrigada is using interactivity and examples to make tutorial more effective. So, ayun, ang daming ginagawa. Oo, may mga visual aids, Yes. no? Napoy usahay katong activity, online activity nga ipa-answer na ay app dito nga ipa-answer sa imong anak. So, i-consider po nato kung naabay certain ta na mga gadgets sa balay, pag-abot sa balay, makontinue ba sa atong anak ning certain nga ginabuhat dito sa tutorial center or dili? Yes, og syempre involved pud gyapon ang financial kung naay mga activity dito sa tutorial center kay kailangan man na nila og mga gadgets, kailangan nila og mga
katong mga visual aids nga ipangkuan unless nga katong ang mag-provide ang tutorial centers, pero pag sila ang mag-provide additional Cost. labor cost gihapon na sa imuha, financial cost gihapon na sa imuha, kay magbayad man ka ditog additional sa ilaha paraan ng mga gadgets. And another one, mga kabrigada, is choosing the right media. Karing audio, video, web, email combination. So, mauna mong usahay na kailangan pa na ito i-consider in relation nga to sa gingon ni Dingdong na we'll be using the apps, no, sa school kung naa sila yung mga activities. So, you should consider also the right media, audio, video, and web, at saka yung mga combinations of emails. So, ang pangutana, ang mama ba ready for this? So, usab, another labor cost na siya, another gastos for the parent side, and another one is the length of sessions, list total time needed. Ito yung mga time na kailangan ba? You should provide a clear outline and divide topics into modules. So daghan kayo, daghan gid kay buluhaton kung dapat mo i-consider pag nagpa-tutor ka. So kana siya tanan makuha na sa imong anak. Kaya ba sa imong kaya ba time? sa imong time? Kaya ba sa imong anak? Oo. Kaya ba nimo na nga paghuman sa imong trabaho, matagaan pa ba nimo time imong anak para matabangan siya sa mga ing anak nga butang, or mahatod pa ba nimo siya? Makaya pa ba nimo nga after a day mabuhat ninyo na tanan? O para Oo. po sa mga estudyante, another thing na kailangan yun nila i-consider since they are studying pa sa eskwelahan. Pag human nila study, syempre mga sila tutor, napa ba sila time for this? Kaya pa ba i-absorb ang mga lessons sa tutorial or kaning outline na kaya pa ba magbuhat og outline ani o kaning mga topics na kailangan nimo i-consider? Kaya pa ba? So mo na siya usahay ang mga uban. And another one is what equipment, unsa mga equipment na kailangan nato diri og other types of infrastructure nga kailangan to deliver the tutorial. So same lang to ganiya sa atong ingon na of course we need katong mga booklets and the rest, no? And another one is you have to use Team to create a tutorial. So kung ikaw magpatindog og tutorial center, so or kung ikaw mismo nagpa-tutor mga kabrigada, no? Dili lang ni siya isa lang katao ang involved. Ingon pa si Dingdong ganiya. It involves everybody, your parents, you, and your tutor teacher or tutor your tutor. Ayan, tutor. Ayan mga kabrigada. So it takes time talaga, no? It takes a lot of time and it takes a lot of effort para ma-motivate ka na buhaton ning butang na ni, no? Ready na ba ka? Parang i-question mo sarili, ready na ba ako magpa-tutor? Kailangan ako mag-Google og time? Kailangan ako og additional budget for this? Ready na ba ang akong mga equipments na gamiton? Ready na ba ang akong mga gadgets na gamiton for this? Or ready na ba tong mga gamit na ako to start this tutor or tutorial session? So, mauna siya mga kabrigada ang mga disadvantages kung you go for a tutorial center and at the same time, yung mga kailangan mo i-consider. Mga kabrigada, very important yun sa usa ka bata, no? Nga naagiyat tama nga pag-develop sa iyang cognitive, no? Kay diri manggod mga kabrigada, masukat kung fast learner ba siya or slow learner ba siya, no? Kung slow learner, lisod kaayo mga kabrigada. Mauna nga sa tiyan pa lang mga kabrigada, especially sa mga buntis nga nagatan-aw karon, sa tiyan pa lang ang bata, kailangan na nato ni sila og hatagan og tamang nutrisyon, tamang pag-alaga, tamang tutok, no? Especially ang pagpa-check up mga kabrigada kay diha sa tiyan, the first 1,000 days bago siya mo edad og 3 years old, mao na siyang pinaka-crucial nga edad sa mga bata or pinaka-crucial nga stages, no? Nga kailangan yun bantayan og hatagan nato, punuon nato og nutrisyon og sustansya kay diha naga-develop iyang growth og iyang cognitive, no? So kung dili matutukan mga kabrigada, pwede siya mahulog sa ginatawag nato na stunting. Kining stunting kini siya ang mga pagkabansot, kaning dili siya ang iyang pagdako or iyang pagtangkad, dili siya pareho dito sa normal, no? So at the same time ang pag-develop po sa iyang cognitive, no, dili po siya ingana kapaspas, so mahulog siya sa lost generation. So muna mga kabrigada, very important yun nga kita mismo as parents na agitay pagtagad tamang paghatag og alaga ngadto sa ato mga anak.
Mga kabrigada, kini siya nga problema, ginatawag ni siya og kanang silent pandemic. Oo, kanang bitong bata nga dili siya proper sa iyahang proportion sa iyang edad. Kaya dapat sa first 1,000 days mo to ingon ni Kat, dapat puno na gid siya og kanang mga bitamina nga makatabang gikan sa tiyan pa lang hantod sa paggawas niya. Mao na nga mga kabrigada, gilusad sa Brigada Group of Companies ang advokasya nga End Stunting Now. Agig tubag niining partikular nga issue sa katilingban. Subay sa tagline na siya sa brigada nga In the Heart of Changing Lives. Nga gilusad ang advokasya nga ESN kon End Stunting Now nagtumong sa pagpakusog sa kahibalo sa negatibong epekto sa stunting. Busa, mga kabrigada, dungan ta musinggit End Stunting Now. Og syempre mga kabrigada, padayon kita diri sa atong programa. Og sa tanang mga nagatutok karon sa tuwa, daghang salamat. Maubitaw na akong giingon na padayon na nagadawat og donasyon ang Brigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nato nang hinahanglan og hinabang. Ug alang sa cash donations, mamahimo ninyo kining e-deposito mga kabrigada. Nasa inyong screen, makita ninyo na that's 0000378401. Og alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Mamahimo usag kamo magpamiyembro aron mamahimong Brigada Volunteers. Og karon, atoan nato siya Papi Dingdong dito sa ato ang Tambiolo. Og mabunot siya 500 winner para makadaog og 500 pesos sa manood at manalo, Brigada TV may papremyo. Gada na napunta sa inyong paboritong segment, paboritong part sa ato ang programa, ang pagpanghatag og kwarta mga kabrigada. 10,000 coupons ni siya, pero karong buntaga isa ka lucky winner sa manood at manalo, Brigada TV may papremyo ang atong hatagan og 500 pesos. So 10,000 coupons, 10,000 households ang ibisitaan para matagaan chance mudaog og 500 pesos. Ug ang atong lucky winner today na ay coupon number 04583. Congratulations, Janelle Farales. Janelle Farales, congratulations. Nakadaog kag 500 pesos. Adto lang diri sa Brigada Complex. Og pangitaa si Ma'am Aisha og Ma'am Rio. 1 to 4 p.m. only. Congratulations sa atong bagong winner og mao katupod ang atong mga previous winners. And to claim your prizes mga kabrigada, ato lang diri sa Brigada Complex. Look for Ma'am Rio alauna hantod alas 4 lang, Monday to Fridays mga kabrigada. Ayo kalimota, pagdala sa inyong ID, nakamugyod ang nakadaog sa atong manood at manalo, Brigada TV may papremyo. Og karon, ato nang atubuan ang atong question of the day. Subay sa Fire Prevention Month, unsa ang maayong tips na imong mahatag para sa imong kauban sa balay? Og ang winner kay si ug ang lucky winner nato sa ato ang question of the day kay si Justin Lagdameo. Oo, ingon ni Justin Lagdameo, ihad daw tudluan, i-educate nako ang akong mga kauban sa balay nga dili magpataka og bilin sa ilang mga charger sa cellphone. Oo, ilang tanggalon ang mga saksak nga charger sa cellphone bago sila mulakaw sa ilang kwarto or sa ilang balay. Congratulations, Justin Lagdameo. Nakadaog ka og Brigada Products, anhi lamang sa Brigada Station, og pangitaa si Ma'am Aisha or si Ma'am Rio para maklaim. Uy, ato sa digrit ha, ato mga kabrigada dira sa BFP, Bureau of Fire and Protection. Ayan, since we are celebrating the Fire Prevention Month, saludo po kaming lahat sa inyo. At syempre, usami manamilit mga kabrigada, magbilin sa miga motivational note para sa atong tanan. Ayan, ingon si Erica Jong, if you don't risk anything, you risk even more. Oh, nindot kay nga ano no?
Mao ka na mga kabrigada ang ato ang motivational note of the day. Salamat mga kabrigada sa inyong pagkuyog kanamo sulod sa 2 ka oras at ang iauban pang mga balita sa Ronda Brigada alas 5 sa gabi. Laumin ninyo nga kami magpadayon sa paghatod kaninyo sa mga insaktong impormasyon o paghatod sa mga istorya magatod og inspirasyon matag buntag. Ako si Kath Ilihaytan. Padayon sa pag-uswag tun-an nato ang mga positibong panlantaw kanunay. Kabrigada, atangi ang di pwede yan, unyang alas 4 sa hapon. Ako si Jose Ciencia, daghan kayong salamat sa pag-uban sa mo adlaw-adlaw. Magpadayon ta sa pagbarog, panikaw og sa pagpaningkamot, adlaw-adlaw nga pagpanglimbasog aron lamang magatod kaninyo og saktong serbisyo alang sa inyuha mga kabrigada og sa ngalan sa tibuok puwersa sa Brigada TV in the heart of changing lives. Kini ang Brigada Mornings! Brigada Mornings would like to thank Home Solutions Depot Plus, located at Ramos Street, former Lapu-Lapu Street, Barangay Dajangas East, General Santos City. Your dream home starts here.